I'm Talia Cayanet. Ako po si Alex Serapion. Ako po si Abigail Barcelonia. Hello po, ako nga po pala si Jolas Ricarte. I am Aisa Recto Candano. Trabaho rito sa Jeddah, Saudi Arabia bilang isang boat captain sa isang private yachts simula noong 2009 hanggang sa kasalukuyan. Katrabaho bilang isang nurse dito sa Riyadh, Saudi Arabia. 11 years na po ako nagtatrabaho dito. I'm a personal trainer here in Dubai since 2017. Mekaniko sa isang rent-a-car dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Since 2016, nandito na po ako sa Riyadh. Ang trabaho ko po dito as full-time nanny at kapag DF ko naman po nagkatrabaho ako as a part-time cleaner. Reasons why you decided to leave the country. What everybody's saying, syempre, of course, to pursue your career, to pursue your dreams, develop your self-growth, and syempre, hoping na magkaroon ka ng brighter future. Umalis po ako para sa pamilya ko kasi gusto kong makatulong sa kanila. Gusto ko rin mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko. Sa ngayon, ang masasabi ko lang, ano yung pakiramdam na malayo ka sa pamilya mo? Syempre, unang-una doon is, kalaban mo doon is homesick. Hindi lahat ng mga Pilipino matatag. May mga karamihan na medyo hindi nila nakakaya yung homesick. Mahirap para sa akin. Hindi ko rin nasusubaybay yung paglaki nila at yung hindi ko sila natuturuan at nagagabayan ng gusto ko. Mahirap man mawalay sa pamilya, pero kinakaya para sa kanilang kinabukasan. Kaya naman nung napanood ko yung video ni Black Knight and ni JK na Sampaguita, talagang nakarelate ako sa kanya. This music video really blew my mind. I mean, Juan Carlos, Black Knight, put them together, it's an actual masterpiece. Talagang relate ako dun. Sapul ako dun. Kasi yung first tsaka second verse nangyari talaga sa totoong buhay ko yun. Kasi yung sa first verse, umalis ako ng Pilipinas. Iniwan ko yung asawa ko, mag-isa lang sa bahay. Tapos 2 buwang buntis pa siya. Tapos pinanganak niya yung anak namin nang mag-isa lang din siya. Makikita namin ang sakripisyo na ginagawa ng OFW, maging ang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Pag-motivate sa akin yung anak ko. Siya yung nagbibigay lakas sa akin para harapin ko lahat ng pagsubok ko na to. Tsaka pagka nabibigay ko yung gusto ng anak ko, tapos nakita ko masaya yung anak ko, sobrang saya ko na rin, nawawala yung pagod ko. Tayong mga Pilipino kasi, nature na natin na tulungan yung pamilya natin at maiahon sila sa kahirapan. Naiisip ko na lang na kapag nabili nila yung mga gusto nila, o kaya yung pag natustusan ko yung maayos yung sa pag-aaral nila. These are the sacrifices that I took by going here. It's never gonna be easy, but you just have to be strong.